Good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta po ang lahat? Ito, balik ulit ako sa ating pagbablog. Pasensya na kayo sa aking live kanina na medyo naputol kasi dumating yung boss ko. So, sabi ko nga kanina, nag-try lang ako mag-live kasi bihira kasi akong, di ko lang maantandaan kung ilang beses na ako nagkapag-live. So kanina nag-try ako. So hayaan nyo, sa sunod ko na sa sunod sigurong araw o kaya bukas ay magkaroon tayo ng live ulit para kwentuhan tayo. Mga tungkol-tungkol sa buhay natin ang pag-uusapan nito. Tungkol sa politika pa din kasi alam nyo naman nasa nandito ako sa politika ngayon na linya. So, shout out po sa ating mga suking nanonood, sa ating mga suking laging nagsusuporta sa atin. Shout out ko muna to si Sir Chris tama ba to Sir? Remolta o Remulia? Wala, mali at ang pagkano ko. O diyan sa may Clarin Bohol. Tama ba to? Pero iba yung Remulia niya. Chris Remulia. Sorry ha. Nagkamali yata ako ng sulat ito kay Ma'am Ana Santos. Shout out po sa inyo ma'am. Kay Ma'am Ami Cabrera of Saudi Arabia. Maingat po sa Saudi Arabia dito kasi alam ko sa Saudi Arabia at ahead po kayo ng oras. So siguro sa inyo madaling araw na kasi sa amin dito alas 10 na. Ayun Kita ba yung ayun. Alas 10:20 sa gabi dito. So kay mga Sir Elmer Meow. Okay. Kung pwede lang akong makahingi sa inyo ng suporta din dito sa ating kababayan sa taga-probinsya ba sa Bohol, ng paisano sa kaya ka-operator vlog. Ilagay ko sa screen yung YouTube channel niya. Baka pwedeng bisita. Mabisita na si Kwan ba ka-operator vlog. Bisitahin ninyo. Suportahan natin ng isang YouTube channel sa mga Bisaya, mga Tagalog. Please subscribe po sa kanyang YouTube channel. Sana po madalaw ninyo ito. Parang dalaw, para sa akin, pangit kasi pakinggan yung dalaw bisitahin natin ang kanyang YouTube channel kasi para masawa kayo sa aking mga komentaryo, sa aking political na pagbablog. Punta kayo sa kanya para mapanood ang kanyang mga daily life ba, mga ganyan, mga ginagawa niya. So, suportahan. Pakisuyo lang po, pakipuntahan niyo ang kanyang YouTube channel kasi kailangan din niya ng suporta natin. So, maraming salamat sa inyo ha. Pasalamat muna ako. So, sa hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please support my sa aking YouTube channel. At kay ka-operator vlog na rin. Maraming salamat ulit. At ito yung pakay ko ngayon. Ito yung natin ngayon. Ito yung pag-uusapan natin ngayon. Itong si Browner ulit. Itong Chief of Staff sa AFP po ito. Mayroon pala siya na alam na in-interview to siya. Ganito lang. In-interview to siya na kung hindi ba naapektuhan ng kanilang mga budget dito sa flood control at inamin niya ang kanyang nakita dito sa corruption dito sa flood control na mayroon sila mga project na hindi natuloy kasi gawa ng siguro nakat ang kanilang mga gagawing project. Maganda ang kanyang mga sinasabi dito kasi nakikita ko mag-manufactured ng drone kasi hindi naman daw mahirap gagawa ng drone. Mayroon silang mga gagawa ng mga siguro yung mga baril kung ano man ang kanilang gagawin. Kaya lang dahil dito sa flood control ay hindi nila matuloy-tuloy itong project na to. Ipasok ko muna itong balita na to. Hi sir, you said in a commentary, I think in February, that the AFP's modernization program faces inevitable setbacks that ranges from geopolitical conflicts and I think budgetary constraints. Yes. And with all these developments, considering the mounting corruption scandal, are you concerned that this will impact the AFP's ongoing modernization program? What's your view on this? So, we recognize the fiscal limit of our country. In fact, for 2025,
we only have 40 billion for our modernization program. This is not enough because our multi-year contracts amount already to about 36 million to 38 billion. I'm sorry. So it doesn't allow us to buy new items. So what the Secretary of National Defense did was to talk to the Secretary of Finance, to some banks, local banks, and international financial institutions to allow us to be able to borrow money or have financing, an extended financing for our modernization program. In other words, we will not rely too much on the GAA, the General Appropriations, anymore. No? We're looking at other possibilities also. For example, the use of military lands that are idle and make them productive, so that we will be able to raise funds, enough funds, in order for us to continue the modernization program. And not only the modernization program, but also address the limitations in the pension fund of the armed forces. So tumutulong po kami. No, we're trying to help the government raise funds. And also, in line with this, we are trying to develop our self-reliant defense posture program. We're trying to develop our defense industries so that we develop or manufacture defense items here in country. Just like before, we used to manufacture our own rifles, our ammunition, our radios, no? Even some of our transport, no? Mobility equipment were produced here. Nawala yun, those industries, were lost along the way, but hopefully we're trying to revive them again. And this time, we will try to produce items that are relevant in today's warfare. For instance, drones. No? Madali lang gumawa ng drones. It's easy to manufacture drones, and I believe we can do that here in country, perhaps in collaboration or partnership with other countries or other companies, corporations. Sir, follow-up lang. So, sir, does that mean hindi naman stalled basically yung modernization program, but can you give updates, I guess, on those funding sources that the AFP or even the Philippine government is looking at to fund, I guess, the modernization program? Have any banks reached, have you brokered any agreements already? Or, kasi the defense bonds were dropped, I think, in May, that plan. So, ano pang other plans besides that? So we're also looking at foreign financing. But there are restrictive laws against that, especially foreign financing for the defense or security industry sector. So we're also working with Congress in order for them to come up with laws that would allow us to, do foreign financing. So, sir, itong chief of staff ng AFP, no? Si Romeo Browner. Meron pala kayong plano at hindi ninyo matuloy-tuloy dahil dito sa mga problema din ngayon sa korupsyon, sa mga kurakot diyan sa gobyerno, na ang inyong plano na mayroon kayong noon pa. So, alam niyo na pala, sir, na nakikita nyo, mayroon kayong nakikita dito sa flood control na nakapag-antala sa inyong project dapat, pero wala man kayong wala man kayong action. Ano bang antayin ninyo? Kaya pala na inano kayo sa mga retired mga officer na mag-isip kayo na mag-aklas ba o anong gagawin ninyo, ikuditan nyo si Bongbong Marcos. Kasi ito palang isa pa ang problema nito sa inyo ngayon ay itong inyong mga benepisyo sa retirement, na isa rin to sa naapektuhan ngayon. Balita ko lang, ha? Ang balita ko lang dito. Kaya lang, kayo ho, sir, nasa active kayo ngayon, hindi nyo paramdam yan
Paano kung kayo mismo na magre-retired? Anong gagawin ninyo? Hindi ko sinabi mag-aklas kayo. Sinabi ko noong una kong vlog nito, bakit hindi ninyo kausapin itong nabanggit mo kanina si Chudo Gibora, yung DND secretary, kausapin ninyo na ganito ang problema namin para ipaabot nito ni Gibo Chuduro dito kay Bongbong Marcos na yun ang inyong pinakahepe. Pero kapag kayo puro na lang kayo dyan na reklamo, alangan naman, di kayo magre-reklamo, kailangan na namin ng ganito, pero wala naman kulang kami sa budget. So, sino may kasalanan yan? Alam nyo na pala na may mga baha sa korupsyon. Baha na walang kalutasan nung pag-upo ni Bongbong Marcos hanggang ngayon, baha din sa korupsyon. Bakit kayong mga min and uniform kayo, hindi nyo nakikita ito? Yun lang ho, ordinary po akong tao, sir, ha? Sir Browner, ordinaryo po ako. Ang ano ko lang dito, ugain ko kayo. Bakit? Anong mayroon na hindi kayo makagalaw dito sa gobyernong ito? Na kayo ang min and uniform, ang asahan din sa mga tao na gagalaw kayo kung anong dapat igalawin ang inyong hakbang dito sa ating korupsyon na. Kayo mismo pala tinamaan na sa korupsyon na to. Bakit ang tingin ko sa inyo, bulag na kayo dito at bingi pa? Kita mo naman kung sino ang nagka-problema kayo. Kayo na mismo nagsabi dito sa House of Representatives, sa mga mambabatas kayo nagka-problema. Oo, nag-resign na si Martin Romualdez. Alam ko, kinausap kayo noon ni Martin Romualdez, kayong mga active na mga opisyal sa military. Kinausap kayo. At ang nangyari, titingnan natin, sir, ha? Dito sa atin, itong bansa natin, kulang tayo sa mga helicopter, kulang tayo sa gamit ng pangdigma. Nakikita nyo pala yan? Kaya tayo, sobrang binubuli na ng China dahil wala tayong sapat na mga kagamitan na i-ano natin sa kanila. Pero mali nyo, sir, eh. Hindi kayo hindi kayo dito seryoso dito sa usapin itong flood control na pati pala kayo apektado na. Binaliwala nyo lahat. Kita nyo na pala, eh. Akala ko ba na hindi nyo ito napapansin? Napapansin nyo pala. Kaya lang, anong mayroon? Na hindi kayo gumalaw dito? Kayo mga kasundaluan. At tuloy parang nakikita ako, parang inabuso pa kayo nito ng administrasyon na to. Paano pag ikaw magre-retired? Ngayon, hindi ka pa retired, eh. Kailangan mo ng pera magre-retired, sir. Kailangan mo ng pensyon mo. May mga anak ka, may mga apo ka. Paano pa nagkasakit ka pa? Alam ko naman sa Pilipinas, paano ang magkasakit dyan. Buti nga siguro kayo, kung magkasakit kayo, baka sa ibang bansa kayo magpagamot. Paano kung mga ordinaryong mga pulis, mga ordinaryong mga dyan, nagre-retired na lang. Tapos, kahit pa may mga retirement pay yan, hindi pa rin ho yan sapat na pangbayad doon. Agapan nyo na, sir. Kausapin nyo na itong inyong happy ninyo, pinaka-happy ninyo. Kasi, saan pa to aabot? Kung ganito ba ang inyong naranasan dati kay Pangulong Duterte, matimbang-timbang ninyo, eh. Alam ko naman, ha, officer ka na rin noon, hindi ka palang chief of staff, pero officer ka na. Mataas ng ranggo mo dyan sa armed forces natin. Kaya lang, sir, pag ganito pala ang nakikita ninyo, pikit mata nyo lang nito tinatanggap hanggang ngayon? Wala ba kayo ditong balak na kung ano ba talaga ang magiging kinabukasan? Kayo mismo, anong kinabukasan ninyo? Sinabi na yan ni dating Pangulong Duterte. Kapag ang inyong retirement pay, pakialaman na, di gumalaw na kayo. Kasi hindi ho maganda yun. Nangyari ho yan. I-compare ko na naman dito sa ibang bansa. Nangyari ho yan dito dito sa bansa na to, no? Dito sa Spain. Nangyari ho yan noon na bumagsak din ang ekonomiya dito sa bansa na to.
may kwento ko lang sandali. Ngayon, ang mga min and uniform nila, yung mga pensyon nila, naka-freeze, wala, hindi binigay. Ay nako, ang gobyerno noon, pagdating ng eleksyon, as in, wash out ang gobyerno ng yung presidente na yun. Hindi talaga nakabangon. Talagang baon na baon sa buto talaga. Antayin niyo pa ba mag-eleksyon by 2028? Na kung sino ang napupusuan ninyo? Kung antayin niyo, kausapin niyo na. Kasi hindi nakasalala yan ngayon. Para sa lahat yan, sir. Kung makarating man tong video na to para sa'yo, ay, mas maganda. Nakikita niyo pala eh. Huwag mong idaan sa mga interview, idaan mo sa action. Idaan ninyo sa pag-uusap kapag walang solusyon dyan. Eh. Anong gagawin natin kung walang solusyon? Ang presidente natin ngayon, bulag-bulagan na lang to eh. Alam ko naman itong presidente. Alam niyo naman ang presidente natin. Mahinang nila lang. Alam niyo yan. Kayo pa. Magiging officer pa, magiging chief of staff ba kayo kung mahina kayo dito? Ay nako. Swerte ang dating mga officer na kapag nagre-retired, ipasok nila na dating Pangulong Duterte sa gobyerno. Eh kayo, pag mag-retired na kayo, ipasok rin kaya kayo, di mo bumalik ko sa kanyang mga i-appoint kaya kayo. Ganon ka-importante dati kayong mga min and uniform ni dating Pangulong Duterte. Ngayon, ewan ko lang. Ayan na nga eh. Na mga hinihingi ninyong budget eh. Alam nyo pala eh. Alam nyo na kulang-kulang ang dami ninyong plano pero hindi matupad dahil dyan na napunta sa flood control project na yan. Bukol ang inabot sa inyo. So anong gagawin natin ngayon? Bukol-bukol na. Galaw-galaw na po. Men and uniform kung ano ang gawin ninyo.